Hello guys, hello Sagittarius, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Sagittarius 2025 yearly predictions to guys. So, unahin natin yung first half and then second half. So, I hope na panoorin nyo lahat ng energy, yung messages na lalabas dito sa ating baraha. Okay, so kung bago ka sa aking channel, ito yung energy natin for the first half. Kung bago kayo sa aking channel, please like, share, and subscribe guys. And then, share yung ating mga videos. And doon sa mga Sagittarius na tagal ko ng subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? Tingnan natin, hanapin natin yung energy for the second half. Okay, so kung makikita mo yung first half mo dito is Strength card and second half is Queen of Wands. So, ito yung kailangan mo. Okay? Kailangan mo maging strong for the first half, January to June 2025. Kailangan mo maging strong, maging courageous, maging resilient ka. Nakikita ko siya dito na wala namang problema kasi you're strong, you're courageous since you're Sagittarius. And it's your energy siya. So, pag second half naman, maganda kasi Queen of Wands, freedom. So, you're free. May freedom kang mararamdaman sa second half ng 2025. So, nakikita ko siya dito na maayos naman. Maayos naman yung takbo. Okay? Ng 2025. Okay, January. February. March. April. May. And June. Okay. Okay guys, Sagittarius, tingnan mo yung energy mo. For the month of January, yung 2025 mo is kailangan mong magkaroon ng pasensya dito. First month pa lang siya. Ibig sabihin yan, meron kang may encounter na situation, emotional, relationship, or pwedeng trabaho to na pwedeng matrigger yung emotion mo. Pero usually, itong temperance nito, sa relationship siya. Okay? Pwedeng, ang karelasyon mo is, i-trigger niya yung emotion mo, yung parang paseselosin ka, yung parang, yung direksyon ng energy niya is, hindi mo masyadong makita. Diba? Yung parang, hindi mo ramdam yung energy niya. Hindi mo ramdam kung nasa same wavelength pa ba kayo, yung relationship niyo, parang ganun. So, nakikita ko sa'yo dito, kailangan mo ng pasensya. Magpasensya ka sa kung sino man itong tao na involved sa'yo. Okay, for the month of February, nakikita natin dito yung Five of Swords. Pwedeng mayroon kang decision na kailangan ng isuko. Okay? Like dito, diba for the month of January, matitrigger yung emotion mo. Pag February, parang iniisip na, okay, kung ayaw mo sa akin, ayaw ko na rin sa'yo. Kung sa trabaho naman to, pag nakikita mong hindi na maganda yung kapaligiran, parang iniisip, okay, ayoko na. So, ayaw mo na talaga. So, yung Five of Swords is giving up. May isang bagay ka or isang situation, isang emotion na posibleng i-give up. And after mo mag-give up yon, papasok yung energy ng March na magkakaroon ka ng peace and harmony. So, parang kung ano man itong isusuko mo ng February, ay magdadala sa'yo ng peace and harmony and balance, security sa buwan ng Marso na Queen of Cups. And pagdating ng April, nakikita ko sa'yo dito na medyo makakaramdam ka ng exhausted ka, diba? Exhaustion. Sobrang pagod na pagod ka. Nakikita ko siya dito na pwedeng pagod na pagod ka sa paghanap ng trabaho, paghahanap buhay, pagnegosyo, sa relationship. So, yung April mo is parang medyo physically drained ka or pwedeng mentally drained. So, kung ano man ito, hindi natin alam kung bakit. Okay? So, yung May mo dito is Knight of Pentacles. May posibleng mag-offer sa'yo ng trabaho dito. Offer ng money, help. For example, ang dami mong duties and responsibilities, marami kang kailangan na i-settle na bills or kung ano pa man,
Pagdating ng May mo is, nakikita ko na may mga tao na willing sila na tulungan ka, willing silang suportahan ka sa kung ano man na gusto mo sa buhay. And pagdating ng June, may hinihintay ka dito. Pwedeng naghihintay ka ng tawag, ng call, ng chat, ng confirmation. It's either 3 months ka nang naghihintay. Pwedeng, or pwedeng 2 months. Pwedeng April and May, naghihintay ka ng sagot sa, for example, nag-a-apply ka ng trabaho, or pwedeng visa, passport, documents, paper, contract. So, nakikita ko dito na pagdating ng June, nandun ka sa emotion na atat ka na dumating kung ano man itong hinihintay mo. Okay. So, nakikita ko dito na first half ng 2024, talagang kailangan mo ng strength dito. Kailangan mo ng lakas loob kasi makakaramdam ka ng pagod, ang daming triggers, and maraming paghihintay. Okay? So, yun. Okay, so January and February, number 38, shedding the old skin. Okay? So, January and February, there is a change coming your way. So, cultivate a sense of adventure. So, you will be able to see this new prospect. So, para siyang shedding the old skin, diba? 38, 8, 9, 11 manifestation. So, may kailangan kang i-give up. May kailangan kang alisin sa buhay mo. Kasi may pagbabagong magaganap na parating sa'yo. Tama nga to. Okay? Kasi, kung makikita mo dito, after ng Five of Swords, ang result niya is Queen of Cups. So, ibig sabihin, after matapos yung mga hindi magandang pangyayari sa buhay mo, mayroong pagbabago na magaganap dito. So, posibleng eto na yung sagot dito sa Five of Swords na to. So, kung nagdadalawang isip ka kung i-give up mo ba yan or hindi, ito na yung sagot sa'yo na sinasabi na oras na para i-give up, oras na para alisin sa buhay mo, oras na para magsimula ng bagong buhay. Okay? And then, March and April, number 33, let your personality shine. So, nasa tamang direction ka this month. Dito sinasabi na meron kang kakayahan na wala sa ibang tao. Okay? For example, pagod na pagod ka na sa trabaho. Pagod na pagod ka na sa nangyayari sa buhay mo. Sinasabi dyan na wag kang masyadong maging negative kasi or wag mong masyadong kino-compare yung sarili mo sa ibang tao. Okay? Hayaan mo na kung anong mangyari ngayon kasi may kanya-kanya tayong blessings So, ibig sabihin, may blessings ka na posibleng wala sa iba. May blessings na yung iba na wala sa'yo. Pero it doesn't mean na may competition dito sa mundo. Hindi. Sinasabi sa'yo dito na iwasan mo yung pagko-compare ng situation kasi nakakapagod yun Pag palagi kang nagko-compare ng mga nangyayari sa paligid mo, parang magkakaroon ka na ng self-pity, may awa ka sa sarili mo, and then hindi mo makikita na mas magaling ka pala kaysa sa kanya kasi nakatingin ka sa weakness mo and sa strength ng ibang tao. So, dapat, sinasabi dyan sa'yo na huwag kang mag-compare kung ano yung sitwasyon mo sa ngayon. I-compare mo yung sarili mo sa dati. Diba? Yun yung dapat natin i-compare. Hindi yung compare natin yung nangyayari sa mga kapitbahay natin, sa buhay natin. Parang ganun. So, it's number 49. It's May and June. Be insightful and establish. So, dito sinasabi na kinakailangan mong maging ground and balance. Rebalance your energy. So, medyo bakit ganun yung sinasabi sa'yo? Kasi nasa 3 of Wands ka dito ng June. Kasi pag nasa 3 of Wands, mayroong tendency na maging impatient tayo. Kasi naghihintay ka Di ba? Pag naghihintay tayo, pwede tayong gumawa ng desisyon. Basta lang kung anong maisip natin, yun, go na go. So, ibig sabihin niya, no. Kailangan mong pag-isipang mabuti, ground yourself, and rebalance your energy. Okay? So, maging aware ka sa mga nangyayari sa ngayon.
or wag kang masyadong nakafocus sa past mo, masyado kang occupy sa past and present, or I mean sa future, na hindi mo na napapansin yung blessings sa meron ka. Okay? Maraming offers, maraming blessings ka na dapat na makita, pero ang nakikita mo is kung ano yung wala sa'yo, kung ano yung kailangan mo, parang ganun. So which is mali daw yun. Kailangan mo bumalik sa step 1, sa stage 1. Balikan mo yung pangarap mo, balikan mo yung dati mong buhay. Isipin mo na kung anong nangyari sa'yo sa ngayon, resulta yon ng mga decision mo from your past. So, hindi mo dapat na sinisisi yung sarili mo, and hindi mo dapat pinipressure yung sarili mo. Okay? July, August, September, October, November, and December. Wow. So, yung second half mo, maganda siya. Kasi, ang second half mo, freedom to eh. Diba? So, yung first energy natin dito is freedom. So, mahahanap mo yung kalayaan na minamanifest mo sa lahat ng areas sa buhay mo. Plus, mayroong the sun, mayroong sunflower. So, it's a confirmation na sobrang happy, sobrang harmonious and peaceful yung second half ng 2025 sa'yo. So, yung July mo dito is the Hermit. Kung anong nangyari sa'yo sa first half, kailangan mo ditong ng reflection, realization. So, pagdating ng July, pag-isipan mo mabuti kung ano ba yung nangyari sa January until June na 2025 sa buhay mo. And gamitin mo siya. Okay? Kung ano yung lessons, it's either negative or positive yung nangyari sa'yo, gamit mo siya as lessons para makuha mo yung tamang daan. Makuha mo yung tamang direction. Okay? Kasi dito sa The Hermit, sinasabi na kailangan natin pag-isipan lahat ng actions, movements, plano natin, goals natin. Hindi tayo basta-basta susuong sa ulan or doon sa gera nang hindi tayo handa. Okay. Ito naman ang 6 of Cups. Ay kita ko na sa pagdating ng August sa'yo, ang dami-daming babalik sa'yo. It's either yung mga relationship from the past, mga habits from the past, or kung ano man to. So, posibleng masyado kang nakafocus sa past mo, may hindi makamove on dito sa relationship, hindi makamove on sa trabaho, or pwedeng sa lugar, or pwedeng you're going back from far place, and pauwi ka sa lugar or sa bansa na kung saan ka galing or kung saan ka isinilang. And isang major arcana yung pumasok sa'yo dito ng September. So, yung September mo, wish come true to. Okay? So, pagdating ng September, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng freedom. May isa ka sa mga minimithi mo, pangarap mo na posibleng matupad siya. Okay? It's either travel, it's either work. Diba? Like for example, may isa kang trabaho na hinihintay dito sa June, posibleng dumating siya ng September. And then from September, doon ulit magbo-blossom yung iyong financial success. And pagdating naman ng October, busy-busy ka, lalo na sa trabaho or sa ginagawa mo. So, kung ano man tong nagbo-blossom sa buhay mo from September, October, pagdating ng November, handang-handa kang proteksyonan ng sarili mo or kung ano man siya. So, for example, nakahanap ka ng trabaho ng September. Yung trabahong ito, is siya talaga yung binimiti mo, yung pinapangarap mo. Or business yan. And pagdating ng October, sobra kang focused dyan. Kasi, di ba, parang yan yung pinagpipray mo eh. Pag dumating na sa atin yung pinagpipray natin, sobra tayong hardworking and sobrang poprotectionan talaga natin siya. So, pagdating ng November, nakikita ko na yung self-defense mo dito, na ayaw mo nang bumalik sa dati. So, kung ano man itong pinagkakaabalahan mo ngayon, ay lalagyan mo yung kapaligiran nito ng protection against temptation or against sa mga taong or sitwasyon. And December mo dito napakaganda kasi the sun siya. So yung the sun is nagsasabi ng happy moments, celebration, happy life. Okay? Balanced life. Prosperity, abundance, balance, stable, security. So pagdating ng December sa'yo, punong-puno ng happiness, punong-puno ng celebration, punong-puno ng party, 'di ba? So masaya, magse-celebrate ka ng December, and nakikita ko siya dito, buong pamilya ay masaya. Posibleng bagong baby, bagong relationship,
bagong bahay, moving on, moving to other location. Nakikita din natin dito yung stability, 'di ba? Stable, masaya sa kapaligiran. So walang masyadong stress. Okay. Okay, so first 2 months, second half. Okay, ang ganda na ito. So, yung July-August mo dito is number 12, which is 3, replacing what was lost. Ang galing niya, diba? So, kung may nawala sa'yo sa first half ng 2025, sinasabi sa'yo dito na, like, nawalan ka ng trabaho sa first half, sinasabi dito na, para sa second half naman ng July, August 2025, lahat ng nawala sa'yo, may oportunidad ka ngayon na maibalik yan sa'yo and makapagsimula ulit. Which is true naman kasi dito sinasabi na, like for example, relationship na nawala, posibleng magsimula ulit or trabaho. So, sinasabi na gumawa ka ng bagong perspective or outlook sa buhay kasi eto na yung sign na may abundance and prosperity na parating sa'yo. Totoo naman kasi yung July-August mo is nagsasabi na may paparating sa'yo. Okay? Kailangan may handa ang sarili mo. And then yung September-October mo naman is number 27, 9, near to completion, push to surface. Dito sinasabi na pwede kang pwedeng magbago yung emotion mo dito. Okay? So, maging aware ka sa mga nangyayari kasi posibleng sa blessings na matatanggap mo kasi may magsha-shower dito it's either windfall of money or balances yung darating sa'yo. So, pwedeng magiging parang atis ka siguro. Pero ang nakikita ko siya dito, hindi. Kasi kung ano man tong balance, kung ano man tong blessings na darating sa'yo ng September and October, nakikita ko siya dito na you did your job. Okay? Nakikita ko siya dito na ibibigay mo yung 101% mo dito. Okay? So, sinasabi dyan sa'yo na nasa tamang direction ka. Push lang ng push. And November to December, number 3, in the light of the moon. Number 3 din to. So, may full moon na posibleng magaganap, syempre, November and December 2025. And itong full moon na to is tutulong sa'yo para makuha mo kung ano yung tamang liwanag, tamang direksyon. So, kung may mga kinakatakutan ka sa buhay, let go. Let go of your fear or pwedeng harapin mo yung kinakatakutan mo. But itong month na to is nakikita ko siya dito na may happiness, full of success, full of victory and triumphant success siya. Okay? So, thank you guys for watching and I hope maka-resonate kayo dito. Bye!